May nagselos daw kay Alden nung nakaraang gabi mga kasembreros dun sa pagsayaw niya sa Stars on the Floor mga Tapos nag-celebrate pala sila Alden ha doon sa Siargao mga kasembreros kasama ang mabossing according dito sa kanyang post sa kanyang Instagram account mga kasembreros. So unahin ko itong pinost ni Alden mga kasos na marami siyang pinost sa kanyang Instagram account. Ang nakakatawa dito itong isa, kumain sila sa parang Korean or Japanese restaurant mga kasembreros. Tapos ang POV niya dito ay kumain kayo sa labas pero talak naman nanay. So may voice over ito mga kasembreros ni Disney Mama. Yung TikToker nga or vlogger na Bisaya rin na talak ng talak parati na pinapaglitan yung mga anak na mga pasosyal mga kasembreros. So pinost ito ni Alden sa kanyang Instagram, posted ito ni Nate mga kasembreros no sa kanyang Instagram, tapos ni-repost ni Alden. So sabi dito ay parang mga one day millionaire. Magpa-restaurant pa, sabi ng gano'n, kung ikain lang sa bahay mga pinagbibili na dyan, makatipid pa sana tayo, sabi niya. Nag-practice na siguro magkakain sa mga Japanese food. Kaya gusto daw mag-Japan, sabi ng gano'n, so it's over. So play ko ito mamaya mga kasembreros, no? Ang cute at ang kulit ng pinost dito ni Alden mga kasembreros. So kasama niya dito, so si Alden dito ay naka-white, tapos para naka-apron siya mga kasembreros. Kasama niya dito of course si na Miss Garlic Garcia. Hindi ko na alam kung ano, di ba to? Wait, parang hindi ba, ano ba to? Ano ba to? Throwback pa to ni Nate Gonzaga na ni-repost niya lang mga kasembreros, or Japanese restaurant or Korean restaurant sila dun sa may Siargao. So, pwede rin siguro mga kasembreros, no? Pero kasi, ang iniisip ko, wala si Nate sa Siargao eh. Okay. Ang iniisip ko dito, hindi ito sa Siargao. Ang iniisip ko, throwback ito mga kasembreros. Tapos, parang na-repost lang ni Nate Gonzaga. Tapos, ni-repost naman ni Alden mga kasembreros sa kanyang Instagram. Pero correct me if I'm wrong po ha mga kasembreros, kasi parang iba yung mukha at saka aura dito ni Alden, parang hindi siya recent mga kasembreros. Tapos yun, parang iba yung mukha niya dito at saka yung katawan niya, parang maliit-liit pa siya dito. So palagay ko throwback ito mga kasembreros, pero itama niyo po ako ha kung mali ako. Tapos si Kath naman, may isang pinost itong admin parang spotted siya sa isang kainan din mga kasembreros. Tawag dito, naka-white si Kath dito, tapos naka-cap mga kasembreros. Well, syempre hindi naman siya pumunta sa Siargao mga kasembreros, no? Kasi nga ay nasa busy si Kath mga kasembreros sa kanyang ganap din sa Maynila, no? Especially sa kanyang mga endorsements. So Nike, parang Nike yung kanyang hindi ko alam kung naglaro siya dito ng tennis or okay. Hindi ko alam kung parang nasa isang gym or something like that mga kasembreros, no? Wala na kasi ibang picture tapos parang wala namang ibang details na binigay yung nag-post nito mga kasembreros. So, pero yun po, no, hindi ko lang alam kung sa kainan ito or sa, sa isang gym mga kasembreros. So, pwede rin kasi sa parang sa gym, parang naglaro siya ng tennis kasi Nike yung suot niya. So, maybe naglaro siya ng tennis mga kasembreros sa time na ito. So, walang details kasi share yung isang nag-post nito mga kasembreros. Tapos si Alden may pinost pa siya sa kanyang Instagram account ha, itong picture nga nila ni Ma'am Tracy Garcia, si Vince Maristela, si AC Martinez, si Ma'am Joy Marcelo, si Ma'am Annette Gozon, si Choi Bomin, no? Yung mga kasama niya dito mga kasembreros. So naka-white dito si Soiti, and then naka-ano siya, naka-salamin, no?
Pero ito po ay part pa ng kanilang celebration yata ng pagdalaw ng mga boss niya, mga kasombrero sa Siargao nga. Tapos, yun, isa pang pinost ni Alden sa kanyang Instagram account. Itong nag-celebrate, nag-cheers, no? Cheers, cheers. Sina Alden, mga kasembreros doon sa Siargao. Parang mini celebration, no? Or mini victory party ito, mga kasembreros, ni na Alden at ng mga bossing, mga kasembreros. So, grabe, parang wala pang parang wala pang isang buwan nag-celebrate na sila, mga kasembreros ng siguro pa, hindi ko alam kasi mabilis yung pacing din nila Alden eh. So, andito of course yung mga bossing ni Alden, mga kasembreros. Sina Kailin, andito rin yata si Kailin. Ang bilis ni Kailin ha, kasi 'di ba si Kailin ay pumunta ng parang uwi siya ng Maynila saglit para attend ng ng Sari-Sari Store Convention 2026 nga, no, doon sa World Trade Center. So dito ay kasama niya si okay, si Jisoo. Si Jisoo pala. Okay, so wait. Actor Jisoo, si Vince Maristella, Laysam, si Sarah, I am Molly Sarah, no, si Ma'am Annette Gonzalez, Ma'am Annette Gozon, Ma'am J. Marcelo, Tracy Garcia of course, si Kailin. So yan, nandito rin si Kailin, mga kasi si Jisoo pala yung kasama niya, isa dito, mga kasembreros, no. Nandito si wait, hindi lang siya makita sa camera, mga kasembreros, si Jisoo, yung Korean actor na import nila, mga kasembreros. Pero ito po ay of course siya ay kabilang sa kanilang team, mga kasembreros. Tapos may isa pang picture dito na shinare si Alden. Actually dalawa eh, dalawang pictures pa na shinare si Alden, no. Ito yung kanilang picture kasama ang mga bossing ulit, na sina Ma'am Annette Gozon. Doon naman sa unang pagkikita nila sa gilid ng beach ito, mga kasembreros. So dito si Nadine, no, at saka si Ma'am Trace, Ma'am Garlic, no, si Ma'am Garlic Garcia, mga kasembreros. Tapos yung isang picture niya dito na shinare ay shinare ko din ito na nakaraan, na magkakasama rin sila of course, no, sina Christopher Diwata rin dito rin, na Adrian Lindayag, Kailin, and of course sina Din, mga kasembreros. So nirepost lang ito ni Alden sa kanyang Instagram story, mga kasembreros. Tapos yun, Instagram story din ni Alden yung kanyang prayer request, no, or prayer of the day, mga kasembreros. Sabi niya dito, "Dear God, help me to persevere and push through the challenges I face today. When I feel weak, remind me that your strength is made perfect in my weakness. Thank you for your presence that sustains me through every season. I can do all things through Christ who strengthens me." That's Philippians chapter 4 verse 13, mga kasembreros. "You are my sufficiency and my source of strength every day of my life. When difficulties arise, help me to turn my face toward you instead of fear. Keep my heart steadfast in trust, knowing that with you, there is nothing I cannot face. You are Lord of my life, and I choose to walk in faith today. In Jesus' name, Amen." So, Amen and Amen, Pops Alden, sa iyong panalangin talaga. Tapos ito, pinost ito ni Spotlight Channel, no? Parang kinumpara nilang or parang pinagtabi si Alden at saka si Paolo Avellino, mga kasembreros. So, Kapuso Heartthrob versus Kapamilya Heartthrob. Parehong heartthrob at pinakasikat na aktor ngayong taon, si Paolo Avellino nga, no, at saka si Alden Richards, na parehong naka-white. 142 reactions, marami rin po siya, mga kasembreros, no, na nag-react dito sa post ng isang admin, mga kasembreros. Tapos si Kath, nag-post din pala siya sa sarili niyang Facebook account 2 hours ago, mga kasembreros, dun sa kanyang ganap sa TCL nga, mga kasembreros, no. Sabi niya ito, "Thank you and happy to see you all at TCL Cool Fest 2026 Kultura Summer Fest. Congratulations to all the winners." So yun, tapos picture nila, parang random photos nga, no, na
kuha doon sa TCL event niya mga kasembreros nung nakarang araw. So, ngayon ko lang na-post, no? Or ngayon ko lang na isama sa ating items mga kasembreros. Pero ito po ay post niya after nung kanilang event nga. Sa kanyang sariling Facebook page naman, mga kasembreros. Daming like, of course, no? 6,700 in just 2 hours na reactions mga kasembreros. So, hindi naman nakapagtataka, no? Kasi sobrang sikat itong si Kath, mga kasembreros. Tapos yun, major item tayo, may nagselos daw. Kasi parang sabi dito, nung sinayaw ni Alden yung isa sa mga coaches, mga kasembreros, nakalimutan ko yung pangalan niya. Di ba parang nag-ano sila doon, parang nag-intermission na si Alden nga ay parang lumabas dun sa pintuan dun sa backstage, tapos nagsayaw sila, tapos parang yun, parang very close yung kanilang pagsayaw, magkabuhat-buhat pa dito si Alden, so yun, tapos parang nauntog, something like sabi nung sa caption, ayan tuloy, nauntog kasi may nagselos. Hindi ko na din alam kung sino na-mention niya or sino yung tinutukoy niya na nagsiselos, mga kasembreros, kung kaya daw nauntog itong kapartner ni Alden. Parang hindi naman nauntog, no? Pero hindi ko na alam kasi nang na-mention niya, mga kasembreros. So, sobrang kulit action ng video nito, pero hindi ko ma-flash yung video kasi nakaka-copyright tayo, mga kasembreros. So, kung kaya ay pictures at saka screenshots lang yung akin pong tawag dito na ipa-flash po, no? Sorry po. Pero yun po, na sobrang kulit dito ni Alden. Alam ko na panood niyo naman yung ginawa nila dito, no, nung araw ng Stars on the Floor, mga kasembreros, na Sunday episode nila, May 16, no, mga kasembreros. So yun po, talagang sabi niya may May 17 pala na May 17 na segment or episode. So yun, talagang kulit-kulit lang. Hindi ko lang alam kung sino ang sinasabi niya nagselos. Si Shanti, si Kat, parang hindi naman na mga kasembreros. Pero yun po, ang kulit lang ni Phenomenal Box Office Cinema. Iba pa to dun sa may pinasayaw naman siya ni Marian o ni ate niya yan, mga kasembreros. So, yun po. Tapos, ayun, isang issue pala ito. Nasasabi nila na yung nakatatak daw sa may nakapansin doon na yung nakatatak sa damit ni Kath ay MA na initials, mga kasembreros. Pero kung tutukan mo, hindi naman. Para siyang cursive na parang M, mga kasembreros, no? Parang parang something like that, mga kasembreros. Pero parang wala namang significance or insinuation ito, mga kasembreros, no? Yung kanyang damit na ito, mga kasembreros. So, tinutukan ko kasi kinlose up din dito So, ayan, no, mga kasembreros, na hindi siya MA. So, pero ayan natin, no, kung gusto niyo ng MA, Mayor Mark Alcala, parang sa Mark Alcala, something like that. So, okay lang, no? Pero kung gusto niyo maniwala or hindi niyo kung ayaw niyo maniwala or gusto niyo maniwala, so either way ay okay lang po, no? Wala po tayong problema doon. Basta tayo ay good vibes lang, no? Mga kasembreros and mga Kathnatics. Alright, so yan lang actually sa ating Kathden items. Piplay ko po itong kay Alden. Kay Alden na sobrang kulit, mga kasembreros, no? Tapos, pakinggan natin ang napakagandang salita po ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Ayan ang mga gustong pagkain sa mga pasosyal. Parang mga 1D millionaire. Magpa-restaurant pa. Kung ikain lang sa bahay ang mga pinagbibili nila dyan. Makatipid pa sana tayo. Nag-practice na sigurong kakain sa mga Japanese food. Kay gusto daw mag-Japan. Napakaganda po ng ating Word of God, mga kasembreros. Ang title natin ay Mahalin ang Kaalaman. Proverbs 12 verse 1, Whoever loves instruction loves knowledge. Ito pala yun, no?
But he who hates correction is stupid. Ouch, napakasakit ng term na ginamit dito mga kasembreros, no? Stupid daw yung mga taong hindi tumatanggap ng pagkakamali or ng pagtatama ng disiplina or correction mga kasembreros. Alam niyo, medyo nakakainis to, yung mga taong alam yung mali na nga sila, pero ayaw nilang tanggapin na mali sila mga kasembreros. Nakaka-high blood. Nakaka-high blood at saka para nakakasira ng mood at saka nakakasira ng araw. Yung mga, kunwari may kaibigan ka or kasamahan sa trabaho or kung member ng family, for example, na kahit asawa, no, or kapatid or magulang na nagkasala sila pero hindi nila matanggap-tanggap at hindi nila ma-accept mga kasembreros. Parang mas gusto pa nilang ito, yung ikaw nag-correct, ikaw yung tinama mo sila pero gusto ka pa nilang pangaralan kasi nga ayaw nila matanggap, no? Pride yun mga kasembreros eh. No, kung ayaw mo nga magpaturo, ayaw mong tumanggap ng kamalian, ay pride po yun mga kasembreros, which is delikado, no? At ayaw ng Panginoon mga kasembreros sa tayo po ay prideful or mayabang mga kasembreros or palalo na ayaw nating tumanggap ng kamalian. And alam nyo, ang sorry, yung salitang sorry, isa yun sa pinakamahalagang words actually dapat na sinasabi ng tao sa mundong ito. Yung I love you, sorry, thank you, no? Tatlo yun mga kasembreros. So yung nanay mo, for example, nagluto or naglaban, nay, maraming salamat, nay, thank you, sorry sa ganyan-ganyan. Tapos yung I love you, no? Talagang bihira na lang yung mga ganon. So sa mga bata na lang, yung mga bata na lang siguro yung nagsasabi ng ganon at sa mga magulang or sa kung sino man dyan. Maliban na lang of course, no, sa mga lifetime partners natin or mga jowa na nag-I love you-han. Pero sa pamilya, dapat hindi lang sa jowa or asawa natin sasabi ito or sa ikakasal na magsing-irog na dapat ang I love you ay sinasabi natin ito, no? Ako nga matanda na ako, pinasasabihan ko rin nanay ko na I love you nanay, I love you lolo, I love you. So mga kapatid, no, mga kasembreros, so dapat manatili ang pag-ibig. So dito, si Haring Solomon nagpaalala, no, ng pagmamahal sa correction, pagmamahal sa pagdisiplina, pagmamahal sa kaalaman. So kasi kapag ang tao, love niya yung instruction, love niya ang reminders, love niya ang advice, love niya ang counsel mga kasembreros, ay nagmamahal din siya sa karunungan. Kasi sabi dito, whoever loves instruction loves knowledge. No, nagmamahal siya sa kaalaman ng mga kasembreros nor knowledge. Pero yung mga taong ayaw naman at saka hate nila ang correction, ay sabi ni Lord dito, no, through King Solomon, ay stupid, no? Hangal mga kasembreros kung sa Tagalog pa, no, yung mga taong hindi tumatanggap ng kamalian or ng correction. So Proverbs 12 verse 1 helps us understand the value of discipline and correction in the pursuit of knowledge and growth. So lumalago ang tao kasi sa pagkakamali, no? 'Di ba? Sasabi natin sa kasabi natin na experience is a great teacher, or kapag naka-learn tayo dun sa ating mga sa ating experiences ay doon po nagiging may impact, mas lalo nagiging effective, no, yung ating experience kung tayo po ay natuto doon sa ating pong naranasan. Pero kapag hindi naman tayo natuto, ay yun, no, hindi siya naging effective at hindi siya nagkakaroon impact sa ating buhay mga kasembreros. This verse indicates that a love for instruction and correction is tied directly to wisdom and intelligence. So kasi ang tao kapag nakakapag-learn siya, let's say sa eskwelahan, sa buhay, no, kapag nakikinig at saka sumusunod sa magulang, sa mga nakakatanda, sa mga spiritual leaders sa simbahan, so dun sila lumalago, no, possible ang growth and development sa isang tao mga kasembreros kung siya po ay natututo at sumusunod sa mga instructions or paalala. It suggests that those who embrace teachings and constructive criticism are demonstrating a commitment to learning and improvement. So kagaya na mention natin mga kasembreros, so sila yung mga taong nag-improve, yung mga taong nagkakamali tapos itinatama yung mali, so sila yung mga nag-improve mga kasembreros. So it's about recognizing that criticism is not a personal attack, but rather an avenue of growth. So sa mga tao, especially sa mga content creator na kagaya natin, may mga times na pag nagko-comment yung ganito, so tinitimbang ko, tama ba tong comment niya o mali? So kasi hindi man lahat ng comment ay kunwari pag may kinokorek sila,
Kagaya ko, di ba? Kapag mali yung information ko sa CAF, then so kinokorek ko yung aking sarili mga kasembreros. So talagang aaminin ko yan kasi hindi naman tayo perfecto mga kasus. And doon tayo natututo. Okay, yun po siya, yun yung point mga kasembreros. So kailangan embrace natin yung ating pagkakamali, tapos itama natin. Kasi kapag in-embrace natin yung pagkakamali natin, tapos hindi rin naman tayo natuto din sa pagkakamali natin, so useless din po mga kasembreros, no? Yung pinupunto dito ni Haring Solomon. Knowledge, on the other hand, is the outcome of the desire to learn. It forms the basis of all actions in our life. A strong understanding leads us to make better decisions, and it impacts our relationship with family, friends, and the world at large. Seeking knowledge helps us craft a better future, not just for ourselves, but for those around us. So, yun, no, talagang napakaganda mga kasumas kapag tayo po ay nagkakaroon ng desire to learn talaga. So, ang learning, ang intelligence, hindi naman natin yan nag-gain one night, no? Kumbaga pa, talagang iba, they spend hours, they spend years of studying, reading, no? Ganun siya mga kasembreros. So, apart from the book of the Bible mga kasembreros, so definitely, no, yung Holy Bible, yung number one source ng wisdom, kasi si Lord nga po ang source of wisdom and good gifts mga kasembreros. So kapag hindi tayo lumalago, let's pray, no? Manalangin tayo ng kaalaman. Lord, bigyan niyo ako ng wisdom, ng good choices, ng right choices, ng good plans, no? So ganun siya. It always starts with prayer mga kasembreros, at saka asking sa Panginoon mga kasembreros, kasi kung hindi tayo humihingi ay hindi tayo bibigyan mga kasembreros. The central themes in Proverbs 12 verse 1 revolve around instruction, knowledge, and correction. Each of these terms carries substantial weight. Instruction is the formal guidance we receive from various sources, mentors, teachers, or even the Holy Scriptures. Loving instruction means being actively engaged in learning. It's more than just passive listening. So, yon yung sabi dito na learning, na matuto tayo mga kasembreros, na hindi lang siya yung nakinig tayo pero hindi natin sinunod. Kumapa, hindi siya passive listening, kundi active listening mga kasembreros. So after we heard or listened to the instruction, ay we obey. No, we act out mga kasembreros yung ating instruction na natanggap or narinig. Knowledge, on the other hand, is the outcome. So yun siya mga kasembreros. Correction is often perceived negatively, but in Proverbs 12 verse 1 it is portrayed as an integral part of wisdom. Embracing correction requires humility and awareness. It means recognizing that we are all works in progress, and that feedback, even if comfortable, is essential for growth. So, yung correction kasi, di ba, pag narinig natin ito, parang naiirita tayo. Parang ayaw kong i-correct ako kasi ayoko. Parang galit tayo nung kino-correct tayo mga kasembreros. So, parang hindi ka na nagiging teachable, no? Kung kumapa, hindi siya subject to improvement kapag ang taong hindi natuturuan ay hindi nag-improve at lumalago mga kasembreros. So kasi we need correction, we need reminders, we need advice, no, we need counsel from the people around us, and especially, no, yung Holy Scripture, kasi doon tayo lumalago at natututo mga kasembreros. So without the sources, without the taga-remind sa atin, taga-turo sa atin, no, taga-payo sa atin, ay hindi rin po tayo magbabago, hindi natin matatama yung kung ano ang mali. So wag nating ituring na parang negative, no? Yung correction mga kasusbagkos ay ituring natin ito na part ng ating improvement process, no, growth process mga kasembreros. The significance of having a teachable spirit resonates throughout this verse. We must remain willing to learn without or throughout our entire lives. Recognizing that life is a journey filled with lessons allows us to enjoy the ride more deeply, building relationships and enhancing our character along the way. So, yun, yung pag-amin ng pagkakamali, hindi po natin kawalan ito, okay? It's actually a humble act, no? A humble action mga kasembreros, na gustong-gusto ng Diyos na tayo po ay nagpapakumbaba, no? Tinatanggap natin yung ating kasalanan, and we learn from that mistake mga kasembreros. So, kasi ang tao pag hindi nakakatanggap at hindi niya alam na nagkamali siya, hindi niya ina-accept, no?
ay mahirap, no? Hindi siya teachable, no? Wala siyang teachable spirit or wala siyang teachable heart, mga kasembreros, kung ganoon po ang tao, which is ayaw ng Panginoon, no? Mga kasembreros. Sa final thought natin, reflecting on chapter 12 verse 1 reveals an important aspect of developing our character and wisdom. This verse emphasizes that the vital role that both instruction and correction play in our journey of growth. No, embracing these elements as tools rather than barriers fuels our pursuit of knowledge and wisdom. So, yun talagang ang pinaka bottom line dito ay dapat na meron tayong teachable heart, mga kasembrero. So kagaya sa empleyado na bago, no, newly hired ka, for example, na trabahante, tapos hindi ka nakikinig doon sa may nagtitrain sa'yo, no? So wala kang wala kang active listening or hindi ayaw mo patuto, so useless, no? Hindi ka rin matututo, mga kasembrero, as a newly hired na empleyado. So dapat ay nakikinig at natututo tayo, mga kasembreros. We are presented with a choice to accept or reject correction, to pursue learning enthusiastically, or to allow our fears to paralyze us as we navigate our personal development. Let us remember that loving instruction and opening our hearts to correction not only enrich our own lives but also positively influence those around us. So hindi lang tayo yung gain ng na improvement or development, mga kasur, growth, pero ang mga tao din po sa ating paligid, especially kapag tayo po ay magkaroon na ng sariling pamilya, and so. Alright? So kung kaya dapat nating mahalin ang kaalaman, mga kasama. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasama. Paalam po. I love you all.